Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sinimulan na ng Bangsamoro Transition Authority Parliament Committee on Finance, Budget and Management ang serye ng budget hearings para sa 2026 General Appropriations nitong Nobyembre 17, 2025, kung saan unang tinutukan ang panukalang pondo ng Office of the Chief Minister at ng Bar Ministries, Offices and Agencies. Patuloy na sinusuri ng committee ang 4.96 bilyong panukalang budget ng OCM na sumasaklaw sa mga programang tulad ng Support for Mujahideen Under Special Circumstances, Strengthening Access to Living Assistance for Marginalized Bangsamoro o SALAM, at ang Marawi Rehabilitation Program. Kabilang din dito ang mga social assistance program gaya ng ayudang medical mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program at tulong alay sa Bangsamoro nangangailangan o tabang. Tinalakay rin sa pagdinig ang proposed 2026 budget ng mga OCM attached offices, kabilang ang Office for the Settler Communities na may 46.5 milyong Bangsamoro Information Office na may 72.2 million, Bangsamoro Darul Ifta na may 256.7 million, Bangsamoro Board of Investments na mayroong 46.9 million at Bangsamoro Information and Communications Technology Office na may 54 million. Bukod sa OCM, pinag-aaralan din ng committee ang panukalang pondo ng iba pang ministeryo at tanggapan, kabilang dito ang Ministry of Trade, Investment and Tourism na mayroong 864 million, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na mayroong 2.15 billion, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy na may 973 million at Ministry of Public Order and Safety na mayroong 54.3 million. Tinalakay rin ang proposed budget ng Bangsamoro Attorney General's Office na 91.3 million, Bangsamoro Planning and Development Authority na mayroong 168 million, Bangsamoro Human Rights Commission na 160 million, at Commission o Office of the Wali na may 55 million at Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage na mayroong 134 million. Kasama na rin sa deliberasyon ang Ministry of Transportation and Communication na mayroong 614.5 million at magpapatuloy ang deliberasyon sa mga susunod na araw habang tinitiyak ng committee na ang bawat alokasyon ay tumutugon sa pangangailangan ng rehiyon at nakaayon sa mga development priorities ng Bangsamoro Government. Samantala, sa iba pang mga balita, matagumpay at ligtas na nakarating sa lungsod ng Zamboanga ang nasa 700 returning Filipinos mula sa Sabah nitong November 20, 2025 sakay ng MV Antonio 1. Agad silang sinalubong at inasikaso ng MSSD Zamboanga Satellite Office na naghatid sa kanila sa Processing Center for Displaced Persons upang kanila itong maging pansamantalang tirahan habang isinasagawa ang detalyadong profiling at dokumentasyon upang matukoy ang kanilang pamilya at pinanggalingang komunidad. Sinimulan agad ang koordinadong pagpapauwi sa mga RAFS patungo sa kanilang lalawigan. Noong November 23, nasa 104 na RAFS naman ang ligtas na nakaabot sa Basilan sakay ng Crystal Jane 05 ng Alason Shipping Lines. Inaasahan namang makakauwi ang nasa 191 returning OFWs para sa Tawi-Tawi habang 77 reps mula sa Sulu ang kasalukuyang inaasikaso at inaantabayanan ang kanilang biyahe pauwi. Samantala, ang natitirang 328 reps ay bibiyahe patungo sa iba't ibang lugar sa labas ng Bangsamoro o sa mga komunidad na itinuturing na Bangsamoro communities outside of the Bangsamoro Autonomous Region. Bilang bahagi ng kanilang mandato, tiniyak ng MSSD na may sapat na pagkain at pangunahing pangangailangan ang mga refs sa buong proseso ng kanilang pag-uwi mula sa pagdating hanggang sa pauwi sa kanilang mga tahanan. Ang kabuuang interbensyon ay bahagi ng Humanitarian Assistance and Transfer Individuals in Distress o HATID program ng MSSD, isang programang nakatuon sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga locally stranded individuals, refs, biktima ng karahasan at iba pang sektor na nasa mahirap na kalagayan.
Samantala, pinangunahan naman ng Ministry of Social Services and Development ang paglulunsad ng 14th Regional Juvenile Justice and Welfare Council Consciousness Week nitong November 24, 2025 na sabay na idinao sa MSSD Temporary Shelter sa Barangay Sambadato, Udinsin, Suwat, Maguindano del Norte at sa Social Development Center sa Rosario Heights, Mother Barangay, Cotabato City. Sa temang Batay May Pananagutan, Gabay at Kalinga ang Kagapay, tinalakay ng ahensya ang Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na naglalayong tiyakin ang proteksyon at tamang pagtrato sa kabataang may paglabag o posibleng malagay sa panganib. Tampok sa kick-off ceremony ang isang art competition na nilahukan ng nasa 12 Child in Conflict with the Law o Child at Risk at 25 survivors ng violence against children. Layunin ng aktibidad na bigyan ang mga bata ng pagkakataong maipahayag ang kanilang saloobin at malinang ang kanilang emosyonal at malikhaing kakayahan. Nagkaloob ang MSSD ng kumpletong art materials sa lahat ng kalahok bilang suporta sa kanilang partisipasyon. Isinagawa rin ang aktibidad sa pangangasiwa ng MSSD bilang chair ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children at Regional Juvenile Justice and Welfare Committee. Ang RJJWC Consciousness Week ay bahagi ng pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month 2025 na naglalayong palakasin ang mga programa para sa kapakanan at karapatan ng kabataang Bangsamoro. Sa ating probinsya update, nag-install ng surveillance camera system ang provincial government ng Maguindano del Sur sa bahagi ng Barangay Tambunan 2 sa Gindulungan bilang pagpapalakas ng seguridad at kaligtasan ng publiko. Sa ilalim ng Security and Community Safety Enhancement Program ng probinsya, isinagawa ang paglalagay ng CCTV system na layuning maiwasan ang kriminalidad, mapabilis ang emergency response at makalikha ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga residente. Ang CCTV installation sa Barangay Tambunan ay strategically placed upang makatulong sa otoridad sa pamamagitan ng real-time monitoring sa mga pangunahing lugar sa komunidad. Sa ngayon ay fully operational ng surveillance system at ito ay pamamahalaan ng provincial government katuwang ang lokal na mga otoridad. Samantala, naglagay din ng signages ang provincial government ng Maguindano del Sur sa mga pangunahing detachment ng Philippine National Police upang palakasin ang security measures at palakasin ang police visibility sa buong probinsya. Kinilalang probinsya ang kahalagahan ng malinaw at maayos na pagkakakilanlan ng mga detachment upang mapahusay ang akses ng publiko sa mga serbisyo ng kapulisan. Dahil dito, naglaan ang lalawigan ng mga signage materials na sumusunod sa standardized design na mas malinaw, madaling makita at gawa sa matibay na materyales na angkop sa pangmatagalang outdoor use. May nakalagay na kompletong impormasyon ang bawat signage kabilang PNP unit at pangalan ng detachment upang mas madali itong matukoy ng mga residente, motorista at bisita. Ang proyekto ay bunga ng matatag na koordinasyon sa pagitan ng provincial government at ng PNP. Sa probinsya naman ng Basilan, naghahanda na ang provincial government ng Basilan katuwang ang iba pang partners para sa mga aktibidad na isasagawa sa lalawigan bilang paggunita sa Mindanao Week of Peace. Nagkaroon ng pulong si Basilan Governor Mujib Hataman kasama ang mga kinatawan mula sa LEDIPO, OCM, Nagdilaag Foundation, NFI at Office of the City Mayor ng Isabela Basilan upang talakayin ang mga aktibidad tungkulin ng LGUs at civil society at kung paano mas magiging makabuluhan ang paggunita ng ito sa mga barangay level. Inaasahan naman na sa paggunita ng Mindanao Week of Peace, mas maraming aktibidad sa mga eskwelahan at sa komunidad upang mas maintindihan ng lahat ang kahalagahan ng kapayapaan, hindi lamang sa probinsya kundi sa buong bansa. Matagumpay naman na lumahok ang BARMM Taekwondo team sa 2 araw na 2025 Smart MVP Sports Foundation Mindanao Age Group Taekwondo Championship na ginanap sa Santa Lucia Mall, Davao City.
Kabilang sa mga nagbigay karangalan sa rehiyon si Siti Nurhaliza Hussain Makapendeg na nagkamit ng parangal sa black belt category at kinilala din bilang first Bangsamoro Taekwondo referee sa national tournament. Ipinamalas ni Makapendeg ang kahusayan sa disiplina ng Pomsei at nasungkit ang gold medal para sa black belt category individual Pomsei at silver medal naman para sa black belt category mixed pair Pomsei. Ang tagumpay na ito sa pamumuno ni Taekwondo Barma Regional Committee Management Chairman Master Byron Betita ng Heart of the Champions ay malinaw na nagpapakita ng pambihirang talento, disiplina at matinding paghahanda ng mga atleta ng Bangsamoro. Nagpapatunay din ito na ang rehiyon ay may kakayahang makipagsabayan at manguna sa larangan ng pambansang palakasan. Ang resulta ng paligsahan ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng kabataan sa BARMM na ituloy ang sports at patuloy na iwagayway ang bandila ng rehiyon sa mga mahahalagang kompetisyon. Ang kaganapang ito ay isa sa mga pangunahing paligsahan ng Smart MVP Sports Foundation na naglalayong tuklasin at paunlarin ang talento ng mga taekwondo practitioner sa buong Mindanao. Sa balitang sports pa din, matagumpay na isinagawa ng Bangsamoro Sports Commission ang 3 araw na Bangsamoro Children's Games 2025 sa munisipalidad ng Lantawan, Basilan. Ayon kay RPCD Chief Nur Mohamed Ali Makil, mahalaga ang pagdiriwang lalo na para sa mga bata sa liblib na lugar ng BARMM upang matiyak ang bawat bata ay may access sa proteksyon, edukasyon at holistic development. Binigyang diin din ni Makil na ang aktibidad ay nagsisilbing paraan upang matulungan ang mga bata na gumamit ng teknolohiya ng responsable habang muli silang kumukonekta sa value-based at educational na mga karanasan. Nakibahagi ang mga mag-aaral mula sa Akbar Central Elementary School at Concepcion Elementary School sa iba't ibang recreational activities tulad ng sack race, balloon relay at hula hoop relay. Ang mga larong ito ay dinisenyo para sa kanilang physical, mental at social development. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng programa ng BSC para sa taong 2025 na nakatuon sa pagpapahusay ng kagalingan at pagpapaunlad ng mga batang Bangsamoro. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto na panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang Tropical Depression Verbena o Verbena na patuloy na minomonitor ng Pag-asa habang nasa loob pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa pagtaya ng Pag-asa, nananatiling malakas ang ulan at may kalat-kalat na thunderstorms sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa mga kaulapan at ulan na hinihilang pababa ng Tropical Depression Verbena. Maapektuhan ang mga bahagi ng Davao Region, Soc-Sargent, kabilang ang Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maaari pang makaranas ng moderate to heavy rains lalo na sa hapon o gabi habang nananatiling gumagalaw ang verbena sa loob ng PAR. Bagamat hindi inaasahang tatama sa lupain, may potensyal itong magpaigting ng mga pag-ulan sa Mindanao. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga mababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Johan Onayan Dipatuan ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.